Good day po sa ating lahat. Muli, nandito si Sir Juming para makapag-share ng kanyang pananaw, ng kanyang saloobin tungkol sa mga mahalagang issue sa ngayon. Okay? Dito pa tayo sa problema natin with the Chinese. So alam naman natin na talagang gusto tayong sakupin ng mga Chino. Sa ngayon, then parang pinapaalis tayo sa West Philippine Sea. Bagamat yan ay teritoryo ng Pilipinas base sa batas, base sa international law, base sa Hague Tribunal decision. Okay, kaya yan. Ngayon, bakit talagang atat na atat ang China na masakop tayo? Simple lang. Unang-una, marami yung mga na-discover na mga mineral resources dyan sa West Philippine Sea na bahagi ng Pilipinas. Kaya yan, siyempre, pag tayo ay sakop nila, then sila ang mag-utilize. Sila ang makikinabang. As simple as that. Okay? Ngayon, noon pa talaga, in fact, noong high school pa tayo o college, nagpapakita na ang China ng interest dito sa ating teritoryo. Siguro naisip nila na, tignan natin. 'Di ba? Maraming mga Chinese din dito kaya 'yon, para bang gusto nilang ma-extend yung kanilang political boundary. Anyway, may mga Chinese naman dito sa Pilipinas. Okay. Kaya 'yon. Buti na lang noon hindi rin hindi sila makakagalaw dahil nandito pa yung mga American bases sa Subic. Kaya yon, napipigilan sila. Ngunit nung umalis yung mga Amerikano, hindi ko nagkakamali, after yung Mount Pinatubo eruption 1991. So yan, umalis yung mga Amerikano. Then, yan, that's the time na ang mga Chino na ay marami nang ginagawa para magkaroon ng military advantage over the over the Philippine Armed Forces. Like, yon, paggawa ng mga yung mga artificial island at saka iba pa, no? Kaya yon. Pagkatapos, siyempre may mga president din doon na malapit sa China. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ng mga bagay-bagay ng China para makapag-take advantage sa Pilipinas. Okay, so ang natatandaan ko itong si President Gloria Arroyo noon na talagang kakuntsaba yung mga Chino. Pero pagkatapos yan, itong si President Duterte, na maliwanag talaga maka-China. In fact, yung biro niya, parang mabuti na lang tayo magiging province ng China. Para sa akin, parang hindi magandang biro. Okay? Ngunit, kung tignan natin, parang yung talagang pinaka-aim ng Duterte administration. Okay, hanggang ngayon talaga ang kanilang statement, ang kanilang sinasabi ay for China. Okay? Ngunit ito ang bilang isang Pilipino. Isipin natin, imagine
yung mga area na supposed to be sa Pilipinas, dahil provided ng international law, provided ng United UNCLOS, United Nation, uh, no, Law of the Sea, then yan, uh, yet sinasabi na hindi, dapat ang manaig ay yung 10 dash line o 11 dash line, whatever it is. Yet wala namang kanyan, walang legal legal voting o legal basis. Sabi nga ni ating president, as if based sa imagination. Okay? So, yan. Ang tanong natin sa mga Makachina, yung sinasakop ng mga Chino, sa Pilipinas yun. Ngayon, bakit natin sila papaboran? Sila ay pumapasok na sa ating teritoryo. Kung ang mga Pilipino fishermen, halimbawa, ay pumapasok na sa teritoryo ng mga Chino, pagkatapos sila ay hinuhuli, no problem, kasi yan ay teritoryo nila. Ngunit, pag dito pa sila sa teritoryo natin, dapat hindi sila hulihin ng mga Chino, o dapat hindi ipagbabawal ang mga Chino ang mga ito na mangisda. Okay, so bali simple lang. Yan, question sa mga Makachina. Tayo ang hinaharas, tayo ang pinapahirapan. Ngunit nandun pa rin ang ating simpatiya sa mga Chino. Parang challenge sa mga kilalang tao, kilalang Pilipino na Makachina. Challenge yan kina Senator Padilla, Bongo, Bato, Tolentino, Amy Marcos, at saka iba pa, sa mga Duterte, at saka iba pa. Challenge yan sa inyo. Isipin ninyo yan. Okay? Kaya, yan, sa palagay ko, ang isa sa mga rason kung bakit parang okay lang ang ginagawa ng mga Chino dito, ay alam nila na may mga tao na kilala sa Pilipinas na sumusuporta sa kanila. Yun nga yung nabanggit ko. Okay? Ngunit ako bilang ordinaryong Pilipino, naniniwala ako na ang mga Chino hindi magtatagumpay. Lalaban tayo kahit 60 plus na tayo, still lalaban tayo kung kinakailangan. Hindi ito nagtapang-tapangan, kundi ito ay bansa natin. We have to fight for it, no? Okay, so muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.